Mayong hapon kanatong tanan, ako kamong gi-abi-abi o gina-imbitar sa pag-join, pag-iuban kanato sa atong prayer meeting dinhi sa Potter's Lighthouse Bible Church. Nagpasalamat kita nga aduna sa kitay panahon sa pagtuon sa iyang mga pulong. Atong ipadayon ang atong gitunan tung miaging Thursday. O karon una kita magapadayon atong paminawon ang sa kawit, what a friend we have in Jesus. Everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful who will our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Karong hapon atong basahon ang atong text nga makita gyapon diya sa Matthew 6:9-13. Akong basahon sa King James dinhi sa verse 9, nagaingon dinhi, after this manner, therefore pray ye, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Mag-aampo kita. Amahan nga langitno, nagapasalamat kami. Nga imo na sab kaming itagaan og laing kahigayunan nga magapamalandong sa imong mga pulong niining panahon sa among pag-ampo. Nagapasalamat kami nga bisan dili gyud kami kahigayon sa pagtigom, apan nagapadayon kami sa pagsalig ug sa pagtuon sa imong mga pulong, kay ang imong mga pulong maumay tinubdan sa tanan namong mga pagkinahanglan, ilabi na gayud sa pagbaro taliwala sa daghang mga pagsulay. Amo sa giampo ang among mga kaigsuonan nga naa sa ilang tagsa-tagsa. Nag-ampo kami nga ikaw magapadayon sa pagpanalangin kanila o tagay sila mga kaigayunan nga sila makapadayon gihapon sa pagtuon o pag-ampo diha kanimo aron kining mga kalisdanan nga among giatubang karon mahimo nga kami magamadaogon pinaagi sa imong nga grasya. Ikaw magapanalangin sa mga pulong nga among i-share karon nga hapon. Na kining tanan makahatag kanamo og dugang kadaasig, ilabi na gayud sa among pagpamalandong o sa pagsabot sa imong mga pulong. Dalaygon ka sa walay katapusan, kay kining tanan among gipangayo o gipasalamatan, pinaagi lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ang atong pagtulunan karong hapon, atong ipadayon tong atong gisgutan tong miaging Thursday, may tungod sa pagpanudlo ni Ginoong Hesus pa tungod sa pagampo ngadto sa iyang mga tinunan. He's teaching on prayer to His disciples. Mao kana ang atong tagaan o pagtagad karon nga hapon samtang kita makapadayon sa atong pagpamalandong sa iyang mga pulong karon nga hapon.
the previous lessons we have about the model prayer in which Jesus taught his disciples about prayer. Jesus requests the disciples to focus their attention on God. That is the first thing that we have discussed last time. When Jesus said, "Pray in this manner, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name." But this afternoon, let us study that Jesus asked the disciples to turn their needs and ask God to help them. Let us never forget the things we learned about who God is in this model prayer for his disciples. The more we know of God, the more we can trust in the power of prayer. Ang ikaupat nga bahin sa atong series of studies karon nga hapon, diha sa verse 10, nagasulti diha, "Thy kingdom come." Tingali, mangutana kamo unsa gyud kining gisgutan ni Ginoong Hesus nga ang gingharian sa Dios magaabot. What kingdom is? He is trying to teach his disciples. The kingdom that he was teaching is about, it's not about physical kingdom. It's not about earthly kingdom that Jesus is praying about. Though it is time or fine to pray for our nation and our leaders in our country, but the kingdom of God is different kind of kingdom. Jesus refused to have any part of being an earthly kingdom. According to John chapter 6, verse 15, Jesus, knowing that they intended to come and make him king by force, withdrew again to a mountain by himself. In John 18:36, Jesus said, "My kingdom is not of this world. If it were, my servant would fight to prevent my arrest by the Jewish leaders, but now my kingdom is from another place." Nainumdum kita nga ang mga Hudiyo nagapaabot sa ilang propeta. Ang ilang hunahuna kung moabot ang ilang propeta, maoy magalukat kanila gikan sa pagkailalom pagkabihag sa usa ka nasod. Mao nga pag-abot ni Ginoong Hesus, daghan kanila nagatinguha nga si Ginoong Hesus mahimo gayud maglingkod sa trono diha sa yutan-on nga gingharian, aron makagawa sila sa ilang kahimtang. Wala nila masabti nga ang pag-anhi ni Ginoong Hesus mao man ang pag-establish sa gingharian sa Dios dili sa yuta apan diha sa matag usa ka kasing-kasing sa tao. Mao nang giingon niya diha sa John 18:36. Dinhi si Ginoong Hesus nagtudlo sa iyang mga tinun-an mahitungod sa gingharian. The kingdom of God is literally the rule or reign of God. Nagaisgot kini sa pagdumala o lead mahitungod sa Ginoo nga magadumala sa gingharian. God's kingdom spreads here on earth as the gospel message is spread. That although we have separated ourselves from God by our sins, that He, the God Father, He sent Jesus Christ to die on the cross to forgive our sins, so that whoever would turn from their sins and receive Him as their Lord and Savior
would be saved. So we should pray for God's kingdom to spread those who are sharing that message. And we know nga ang gingharian sa Ginoo magasugod kun usa ka tao magaila o magadawat kang Ginoong Hesus na iyang personal na Ginoong manluluwas diha sa iyang kasing-kasing, diha magasugod ang paghari sa Dios sa iya nga kasing-kasing. Mao nga kinahanglan iampo sa pag-ampo ni Ginoong Hesus nga kini nga gingharian mas spread pinaagi sa pagwali sa maayong balita. Mangutana kita kinsa man ka ang mga tao nga iyang gamiton. Tanan, tuko nga ang tanan nga nakaila kaniya nga iyang personal nga Ginoong manluluwas, mahimo siyang instrumento aron sa pagpakaylap niini nga mensahe. Sama pananglitan sa mga magbubuhat, mga pastors, mga Christian workers, o ang tanan nga nalambigit sa ministry diya sa iglesia. Mao kini ang mga tao nga ang nagpakaylap sa mensahe sa kaluwasan ngadto sa matag usa ka tawo diya sa ilang kasing-kasing. Magaisgot kita nga ang simbahan dunay mga plano about missions o dunay mga misyonaryo nga nag-adtog lain-lain nga mga dapit. Mao nga diha sa pagnahuna ni Ginoong Hesus samtang siya nagatudlo sa iyang mga tinud-an, iyang gusto ipaabot ngadto kanila nga kinahanglan mag-ampo sila may tungod sa pagsabwag sa maayong balita aron ang gingharian sa Dios makaabot sa nagkalain-lain nga mga katawhan sa tibuok kalibutan. Mianhi siya aron sa pag-establish sa spiritual kingdom. Sumala sa Acts 8:12. Nakaingon din na, but when they believed, Philip preaching the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. Naibalo kita nga si Filipi, usa sa mga pito nga gipili nga mga diakono diha sa libro sa Acts. Kita nato usa kanila mao si Filipi nga nahimong ebanghelista. Ang iyang pagwali sa maayong balita may tungod kang Kristo mao ang pag-establish sa gingharian sa Dios ngadto sa tanan nga mga tawo nga naminaw o mituog misali sa mensahe. Mao nga niadtong panahona daghang mga tawo nga mituog nila kang Ginoong Hesus o sila misunod kang Ginoong Hesus diha sa bautismo sa tubig. Dili lamang mga lalaki, apan apil ang mga kababayan. Diha sa Colossians 1:13, dunay gisulti si San Pablo. Nagaingon nina, who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son. Mao kana ang iyang gisulat ngadto sa mga Kristohanon nga naa sa Colosas, nga ang iyang gipasabot kanila nga ang Ginoo pinaagi sa iyang bugtong anak maoy mihatag kanila kay gayunan aron malukat sila gikan sa gahom sa kaginhing, aron mahimo sila nakabahin sa gingharian sa Dios pinaagi kang Kristo. Wherever men and women obey the good news or the gospel of the kingdom, they are submitting to Jesus and become as citizens of His spiritual kingdom. One day, humani ana, siya mubalik pag-usap aron kadtong tanan nga mga tao nga nakaila kaniya o diin siya nagahari sa ilatag sa tagsa kasing-kasing iyang pagakuhaon gikan dinhi nining kalibutan ngadto sa lugar na dapit nga iyang giandam alang sa mga tao nga naluwas gikan sa ilang mga sala.
tungod sa maayong balita. That means we should spend time praying for our workers and church leaders and church members, because kini sila ang tanan nga mga tumuluo, kini sila mao ang mga gamiton nga instrumento aron ang gingharian sa Dios mag-spread out. So ato gyud nang tagaan o pagtagan, no, nga mahimo nga kita maampo gayon, no, ining ulahi nga mga adlaw nga ang pag-spread sa maayong balita nagakinahanglan sa matag usa ka tumuluo nga mosalig o motugyan sa ilang kaugalingon ngadto sa iyang pagdumala, labi na gyud sa tagsa-tagsang kinatulid sa mga. Kinahanglan iampo sad nato ang atong mga missionaries, no? Nagkatag mga missionaries nga mga friend ngadto sa lain-lain nga mga lugar, lain-lain nga mga ministry, and whatever kingdom ministry that the believers are presently engaged in, we have to pray for them. Kung wala pagyud nato masinati kining gingharian sa Dios nga maoy itudlo ni Ginoong Hesus ngadto sa mga tinun-an, tingali mao kini ang panahon nga atong i-appeal ang atong kaugalingon nga mahimo kitang kabahin ni anang pag-spread out may tungod sa gingharian sa Dios ngadto sa tanan ng mga tao nga wala pa gyud makaila kaniya. Mao nga we are grateful to the Lord nga kinahanglan ato gyud pangayoon nga ang gingharian sa Dios mahimong ma-establish ngadto sa tanan ng mga tao nga magaila kaniya nga iyang personal kag Ginoo manluwas. Ang ikalima kabahin sa atong pagtuon karong hapon, iyang gyapon sa Matthew 6 verse 10, nagaingon din na, "Thy will be done." Ang imong kabubuton maoy matuman. Jesus had taught his disciples to have the utmost reverence or respect for God's will. Iyang itudluan ang iyang mga tinun-an nga kinahanglan na agad sila'y pagkahod, pag-ila sa pagkagamhanan sa atong Dios may tungod sa iyang kabubuton. His will must take precedence over their own wills. A good example of this attitude was displayed by Jesus as he faced the cross. Inumdum kita ni Ana. His prayer acknowledged the precedence of the Father's will over his own will in the Garden of Gethsemane. Dito sa tanaman sa Gethsemane, iya gyud gipangayo nga ang kabubuton sa langit ng Amahan, sa iyang Amahan, maoy matuman. Mingon siya, "Let this cup pass from me." No? Sa iyang pagkatuhanon, naagid siya gibati nga kahadlok o tingali kahangawa. Apan lagi tukod kay iya man mianhi siya aron man paghimo o pagtuman sa kabubuton sa langit ng Amahan. Even in the midst of that struggling time that he has, yet he prayed, "Thy will be done." Si Ginoong Hesus iyang gi-model, he modeled for us about praying for God's will in the Garden of Gethsemane. His flesh weakened at the thought of facing the wrath of God in his body for our sins. The thing that we can forget, di nato malimtan,
when He called out to the Father. Sa diyang niingon siya, not my will, but thy will be done. Jesus is calling us here today. He is calling us to experience His prayer that He has in the Garden of Gethsemane. He is calling us here to a daily Gethsemane. Our prayers daily to God should be not my will, but your will be done. Mao kana ang nindot ug maayo nga mga pamalandungan nato nga diha sa model prayer sa diyang nag-ampo si Ginoong Hesus, that thy will be done. Sama nga ang iyang mga tinun-an, kita nga mga tumuluo karon, mao kana ang gitinguha niya. Nga kita nga nahimo na nga gitagaan atong panahon nga siya makahari sa atong kasing-kasing. Ang atong prayer, sama sa prayer ni Ginoong Hesus, nga unta ang kabubuton sa langit ng Amahan, may matuman nganhi kanato. It is easy to say, I want God's will to be done. Dagang mga panahon nga mura o wala gyud tagay kaayo og pagpangandam sama kang Pedro. Ingon niya, bisan mawala kung musibog ang akong mga kauban ng mga tinun-an, apan ako magapabilin. No? Iya ka nang gisulti. Apan kinahanglan, unsa ang atong gisulti, mausad ang atong pagkahimuon sa matag adlaw sa atong kinabuhi. It's not only good to declare, but we have to show it in our action every day. Nga ang iyang yung kabubuton mo'y matuman nganhi kanato. Ang ikaunom nga bahin sa atong pagtuon karon nga hapon nga makita diha sa Matthew 6:11. Niingon nina, give us this day our daily bread. Kining provision sa langit nun nga Amahan. Nagapahibalo kini kanato nga ang tanan nato nga mga pagkinahanglan na agud diha kaniya. This part of Jesus' prayer shows us that it is appropriate to call upon God for our need sa atong mga pagkinahanglan, for our daily bread, for our physical necessities, for our health, for our shelter, for our protection and safety. Mao kana ang naa ni ana nga paghangyo ni Ginoong Hesus nga ang langit ng Amahan mao'y mutagbo sa tanan nga mga pagkinahanglan. So nini nga atong panahon, we can come to Him and tell Him about our need. Daghang kitag mga pagkinahanglan. Labi na gyud nini nga atong mga panahon nga giatubang karon, naata sa mga kalisdanan, naata sa mga pagkinahanglan, nga duna tay mga kahangawan, no? Kanus aka mahuman kining atong problema sa atong nasod. Kunya madungog nato nga ang tubag ni ana kun ang tanan mag-cooperate, ang tanan mosunod kun unsay gisulti sa atong kagamhanan, mahimo nga ma-shorten ang atong pag-antos ay tungod niining COVID-19, kini nga virus nga kitatlukan nga dili makita nga kaaway. Mao nga giawhag gyud kita nga magpuyo lang yun kita sa atong mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. Usa ka na ka pagkinahanglan nato, no? And we can help ourselves by doing and obeying
what is being instructed. Tungod kay nahibalo kita nga kung kita mangayo kinahanglan ato manghimuon kung unsa ang atong mga obligation. But we must act in faith to receive that for which we pray and trust in God for everything we need. Dili lamang igo nga kita maghangyo kaniya apan kinahanglan kung unsay atong mahimo maupod ang atong pagabuhaton. Ang dili nato mahimo nagtuo kita nga mauman ang pagabuhaton sa atong Ginoo. To pray for our daily bread, we need to act on it. We need to do something and believe that God will bring it to pass. We need to do our part. Let us work hard and trust Him by faith. Kinahanglan maglihok gyud kita, muhimo gyud kita sa atong mga kaakuhan. Sumala sa Ephesians chapter 4 verse 28. Nagaingon nila, let him that stole steal no more, but rather let him labor, working with his hands the things which is good, that they may have to give to him. God wants us to bring our request to Him. And that is what we should pray. Ask Him for the needs that are in our hearts. We need to learn to pray with the right motives. Kanang atong pag-ampo nga doon na kita'y maayo nga tumong, timuha. This is the place in the model prayer where we are to bring our request. Kinahanglan ato gyud ipaabot, no? Isulti ngadto kaniya. Kay nato kita nga kun kini iyang kabubuton, iya gyud kining pagabuhaton. Ikapito nga bahin sa atong pagtuon nga makita sa Matthew 6 verse 12. Nagaingon nila, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. Unsay pakita ni Ginoong Hesus dinhi? Jesus explains that it is necessary to forgive in order to receive forgiveness from God. Sumala sa Matthew 6, 14 and 15. This is the point in our prayer where we are to confess our known sins to God, just as the Holy Spirit to reveal to you the sins of the previous day which you need to confess to Him, and He will bring them to mind. Ang gisgutan dinhi mao ang pagsugid o paghangyo o pasaylo sa mga butang nga nahimo nato nga dili gikahimutan or dili uyon sa kabubuton sa Ginoo. Kinahanglan tagaan atong panahon nga ang balaang Espiritu Santo mao gyud ang magatabang kanato aron ma-recall nato kadtong mga buhat o nahimo nato nga dili uyon sa iyang kabubuton. O kung ato na kining nakita na ibaluan, then we have to confess and ask forgiveness. Siya magatabang kanato. Sumala sa iyang gisulti sa iyang pulong sa 1 John 1:9, nagaingon na, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Kini gisulat gyud sa mga tumuluo, ngadto sa mga tumuluo. Kay ang mga tumuluo makasala gyud kita, no? Buti pasabot, we can still sin because we are still human. Apan we are not going to dwell in sin. Dunay mga butang nga atong nahimo nga wala nato nahimaluan apan nakasala na niya kita. Apan dili gid kita magpuyo sa sala. Mao kini nga kinahanglan kun duna kitay
nakibaluan o nakita nga mga kasaypanan na atong nahimo nga dili subay sa kabubuton sa Dios, kinahanglan ato kining pangayo ang pasaylo. Nga naman, sa mayang saad, siya matinumanon o matarong sa pagpasaylo sa tanan nato nga mga sala. Mao kana ang kinaiya sa Dios. Kung ato gyud ang giyon siya, He will really extend His forgiveness to us. We need to hear what Jesus said diha sa model prayer na atong ginatun-an karon. For if you forgive men for their transgressions, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men, then your Father will not forgive your transgressions. Gipaabot o gitudlo kini ni Ginoong Hesus ngadto sa mga tinun-an nga dunay gyud mga panahon nga dunay mga tao nga nakahimo og dili maayo kanato o kita nakahimo og dili maayo ngadto sa mga kauban o kaila nato. Kinahanglan kun do naman kining kun nahitabo man kini, kinahanglan ang usa ug usa mangayo gyud kita og pasaylo ngadto sa usa. Kay nga naman, nagigunang pulong sino, kung dili kita andam or willing magapasaylo sa mga tao nga nakahimo nga ni kanato o dili maayo, dan ang langit ng Amahan, dili usab siya magahatag kanato kapasayloan. God has forgiven us, and we need also to exercise to forgive those people who have sinned against us or who have done something that is not right. We have to forgive. Why? Because the Father has forgiven us. This is important teaching. May nungdanon kini nga pagtulunan nga gitudlo ni Ginoong Hesus. If you do not forgive others, mao ning kamaturan, this will hinder your prayers between you and God. Kung doon na kita yung mga gitipigan nga mga butang nga dili gyud uyon sa kabubuton sa Ginoo, kini usab mahimong babag makabalda sa atong pag-ampo ngadto kaniya, meaning ang atong pag-ampo mahimo nga dili dunggon o tubagon sa atong langitnon nga Amahan tungod kay duna kitay gitipigan nga mga butang nga dili maayo. Jesus prayed that God might forgive those who crucified Him, even as the very deed was being done. Hinumdum kita katong si Ginoong Hesus bitay o lansang dito sa cross, di ba mingon siya, Amahan ko, pasaylua sila, kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Mao kana ang migawa sa bakba ni Ginoong Hesus. Kini nga pag-ampo ni Ginoong Hesus, paghangyo niya sa langit ng Ama, nahitabo kini sa after na sa iyang pagkabanhaw. Dunay mga tao nga tingali kabahin ni atong pagsakit ni Ginoong Hesus. Sumala sa Acts chapter 2, 36 to 38, sa diyang pagpunsad sa Balang Espiritu Santo, si San Pedro nagwali. Pagwali ni San Pedro, naghisgot siya sa mga tao nga naghimo o dili maayo batok sa anak sa Dios nga iyang ipadala dinhi sa kalibutan. Sa iyang pagpadayon sa paghatag ni ini nga mensahe, dunay mga tao nga namina. Unya niabot kanila diha sa ilang tagsa-tagsa kasing-kasing. They will prick into their heart, and they said, "What shall we do?" Sa may among pagabuhaton, natandog sila, pinaagi sa mensahe. And Peter said, "Believe and be baptized, and thou shalt be saved." Kinahanglan mutuo kamo ug mosunod kamo kang Ginoong Hesus sa water baptism ug moabot kamo diha sa kaluwasan. Dunay mga tao nga naghimo og dili maayo, but later on when they heard the gospel, they have committed themselves to God. Ang ikaw
ikawalo nga bahin sa atong pagatunan karon nga hapon. It's about in verse 13, nagasulti ni na, and do not lead us into temptation, but deliver us from evil. That is spiritual guidance. Kinahanglan yun nga muhangyo o mangayo gid kita, nga iya gid kitang giyahan diya sa espirituanon. Nga dili kita mahulog sa temptation. Apan hinuon makagawas kita gikan ni anang mga snares of the devil. Si James nag-ingon sa James 1:13, let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man. It is simply to acknowledge God who delivers us from evil and keep us from situations which might prove to be too much for us to handle. Tingali mao kini ang una-una dinhi sa spiritual guidance, dunay mga butang nga malisod alang kanato. Apan nahibalo kita nga ang langit ng amahan mutabang gid kanato. Iya gid kitang giyahan. Iya gid kitang tagaag kadaugan ibabaw sa mga butang nga mosulay sa pagbalda o pagdaot sa atong pagtuo diha kaniya. Sumala sa 1 Corinthians 10:13. Nagaingon din na, no temptation has overtaken you except what is common to mankind, and God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Mauning gisulat ni San Pablo ngadto sa taga Kristohanon nga naa sa Corinto during that time, nga ang pagsulay, ang mga temptations, kini kahitabo ngadto sa tanan nga mga believers. Walay usa ka tumuluong nga wala nakaagi og mga pagsulay o mga tentasyon. Tanan matud pa sumalat pa sa bersikulo. Apan ang Ginoo matinumanon, dili kita niya tugutan nga mag-undergo og mga pagsulay o mga kalisdanan nga dili nato makaya, no? Nangita siya pamaagi nga ang matag usa nga mahimo natong ma-overcome kini pinaagi gyud sa iyang grasya. Kung moabot ka ng mga pagsulay o mga temptations, He will always provide a way out so that we can endure it. Mao kana ang saad sa atong Ginoo, kanang spirituhanon nga paggiya nga matagang kitag wisdom how to live a life that is victorious over sin. Diya sa ikaduhang Pedro chapter 2 verse 9 nagsulti diya, the Lord knoweth how to deliver the godly out of temptations, and to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished. So si San Pedro nagsulti sa mga Christian during that time nga ang Ginoo kahibalo kung unsaon niya paghimo og mga pamaagi nga ang tanan nga mga temptations nga nagaabot sa mga tao nga nagaalaga diya kaniya iya gan tagaan og kadaugan. Mao kana ang iyang saad. The rule of God is the goal of our prayer. Sa atong mga pagampo, ang atong yung tumong ug katuyuan nga ang Ginoo gayud ang magdumala kanato. God allows us to undergo temptations for a purpose. Instead, we will look to Christ's strength in the midst of temptation. Our ultimate victory comes from God,
not from anybody, but from God. Kung doon naman mga kasinatian sa atong panahon karon, sa atong pagpangalagad, kung naaman kita ni ana nga mga pagsulay, naaman kita ni ana nga kahimtang, ang Ginoo ra gyud ang makatabang kanato nga kita makagawas gikan dinha kay ang atong kadaugan na alamang gayud kaniya pinaagi sa gahom sa balaang Espiritu Santo. In other words, we are asking Him to protect us spiritually from the temptations. Mahimo gyud nga iya kitang panalipdan. We have to spend more time in prayer, guarding against sin and temptation. Dili gyud pwede nga kita mangandoy nga magdaog ibabaw sa mga kalisod, and yet we are not going to pray. Sa panahon ni Ginoong Jesus before His crucifixion, twice Jesus told His disciples in the Garden of Gethsemane, He said, "Pray that you may not enter into temptation." Record ka na sa Luke chapter 22, verses 40 to 46. Gingan niya ang iyang mga tinunan, kang Pedro, kang Juan, kang James. Ingon niya, mag-ampo kamo, aron dili kamo madao sa mga pagsulay. Apan unsay nahitabo sa mga tinunan? Sila nangatuo. The disciples sleep. No? Ang mga disipulo nangatuo, pwede di ay unta nga ang temptation malikayan kung ang usa ka tawo, usa ka tumuluo, mainampuon siya. Kung sa may nahitabo nila ni Pedro, sa diyang niabot ang panahon nga gisakit si Ginoong Jesus, instead nga ang maghari ang ilang espirituhanon nga kinaiya, apan ang naghari mao ang ilang unod-unod. Tungod kay wala sila makaandam sa ilang kaugalingon, kay sa panahon sa pagampo sila nangatulog. Kinahanglan dili lamang kita mag-ampo para sa atong kaugalingon. We need also to pray for others. In John 17:12, Jesus said, "While I was with them, I was keeping them in your name." Kini ang prayer ni Ginoong Jesus sa John 17. "And I guarded them, and not one of them perished, but a son of perdition, that the scripture might be fulfilled." Jesus said He guarded His disciples in prayer. And in this prayer, He teaches us to do the same for ourselves and those which are in Him. Gipakita ni Ginoong Jesus dinhi nga iyang gitagaan o gibug-aton ang pag-ampo aron ang iyang mga tinunan during that time. Dili gyud sila mabunto sa mga pagsulay. Ang pag-ampo maoy makahatag og kadaugan sa mga tagsa-tagsa kang mga tumuluo, kadaugan ibabaw sa mga kalisdanan. Sa pagkulod sa ato nga buluhaton karon nga hapon, dunay benediction nagisulti diya sa Matthew 6:13b. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Mao ka na ang benediction sa prayer. The kingdom belongs to God. Power and glory are His, today and tomorrow and forever. We see the master teacher who proclaims the glory and power of God for those who want
to have Jesus, they will find the answer to life and its purpose. Eternity is coming, and to be in God's kingdom. We can talk with God each day about the things we need. Ang Ginoo kanunay andam yun. Kung mangayo kita, He will always there to hear us. He wanted us to come to Him in prayer, praising His name, praying for the work of His kingdom, seeking and submitting to His will, asking for our needs and those of others, asking for forgiveness and praying for spiritual protection for ourselves and those we love. That is what this prayer is, a model prayer to guide us in our daily prayer. Mga kaigsunan, mao kini ang hangyo ni Ginoong Hesus sa iyang mga tinunan, as well as He is also asking us something that we need to come to Him because we know nga ang langit ng Amahan andam ubab sa atong mga pagampo. As we are going to close this afternoon, nagangyo ko sa matag usa ka ninyo nga naminaw sa atong sharing karong hapon dita sa pulong Ginoo. Nga kitang tanan magkaiusad yun diya sa pagampo. Pag-ampo sa kahimtang sa atong nason. Pag-ampo sa mga tao nga nabiktima ni ining coronavirus. Naibalo kita nga daghan ng mga namatay. Dili lang isa, duwa. But thousands are dead. No? Daghang kaayong na namatay tungod niini. We will pray that God will protect labi na gyud sa mga frontliners ngadto sa mga loved ones nga nawad-an sa ilang mga hinigugmas kinabuhi. Bisan dili sila tumuluo, kinahanglan silang ilakip sa atong mga pagampo. Iyang usab nato kitang mga tumuluo nga ato kining gamiton nga kahigayunan nga mapaila nato si Ginoong Hesus. Nga bisan unsa kalisod sa atong kahimtang kanunay gyud kita modang kaniya pinaagi sa pagampo. Kay nga naman nagtuo kita nga kung kita magampo, iya kitang pagadungkod. Tungod kay siya man ang Dios nga atong gilagaran nga nagatagad kung nahigugma kanatong tanan. So please, dili lang panahon ni ining Thursday, but every time you go to God in prayer, please pray for our nation. Iampo ang atong leader, iampo ang atong presidente, iampo nga kita makadaog, makahuman ra gyud ta ni ining atong kalisdanan aron mobalik sa normal ang atong kahimtang diya sa atong pagpangalaga. Dili gyud lalim, no? Ang tanan nga mga establishment, ang tanan gyud naapektahan. Labi na gyud sa mga kasimbahanan, no? Pipila na ka mga Domingo nga wala kitay tigong. Ang ministry. Akong nauna murag ang ministry ni Undang. Pero while naa kita nini nga kahimtang, we need to submit it to the Lord. Siya man ang kahibalo. Kung unsay naa sa unahan, the Lord knows. Only we need to come to Him in prayer. Pray for strength. Labi na sa mga pastor, sa mga spiritual leaders. Iampo ang extra nga usog gikan sa Ginoo nga modaog gyud kita ni ining mga kalisdanan nga atong giatubang. Labi na gyud sa mga pagkinahanglan material. Dili lalim, dili ka makatrabaho, walay gaabot nga financial nga mga utang tungod kay we are not able to work. Yet we continue to pray that God will provide our need. Dalay ko ninyo, let us pray. Amahan nga langit no, nagapasalamat kami nga niining among pagtuon na humanamo ang model prayer. Nagangyo kami nga pinaagi ni ining mga lessons that we have learned out from this sharing that we have. Will inspire us, will encourage us
that we will continue to depend upon you. Kaya ikaw lamang kayo ang among Diyos nga gamanan. O wala na kayo lain nga among katangkan. Ikaw man ang tinugdan sa tanang mga butang. Ug kahibalo usab ikaw kung unsa ang naa sa unahan. Ug ang among hangyo na ikaw maghatag kanamo og dugang pagsalig ug pagtuo nga makabarog kami. That whatever things may happen, we know that you are there nga motabang kanamo, mohatag kanamo og kadaugan niining panahon sa among kalisdanan. Panalangini ang mga katawhan nimo sa lang kalain-lain nga mga dapit sa ilang mga panimalay. Nagangyo kami, Lord, nga niini nga panahon sa kalisdanan na kami mag-grow in spite of, that we will grow in our spiritual understanding and spiritual knowledge about your words, so that we shall be able to live above circumstances. Salamat sa balaang Espiritu Santo na nagahatag ka namong kaalam o kalipay bisan niining panahon sa mga pagsulay. Dalaygon ka sa walay katapusan. Kay kining tanan ang gipangayo ug gipasalamatan, pinaagi lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Maayong hapon.